patient. Ganda. Okay. Magandang umaga. Purihin ng Diyos, no, sa ating pagtitipon, sa buhay, sa kalakasan, at sa presensya din naman po ng bawat sa narito. Tumayo na tayo. Open our Bible in the book of Proverbs, chapter 3, verse 9 and 10. Are we there? Okay, sabay-sabay po natin basahin. Bible says, "Honor the Lord with thy substance, and when the first fruit of all thine increase, so shall thy barn be filled with plenty, and thy treasures shall burst out yung wine." Tayo ay sumandaling manalangin. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang pagpapahayagan ng iyong salita sa umaga ito. Hindi mo yung munting lingkod na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maipangaral ng buong linaw ng katotohanan nito. At abutin mo ang bawat isa sa amin, sa kami naroroon, hanggang doon sa aming intellect, emotion, and will. At di po kami lalabas sa abat na sulok ng bahay sampang. Di mo pinagpala, di din namin naipas. Maraming pangalan. Sa aming may kasalanan, napakaya po namin po. As we pray. Amen. Thank you and peace be. Okay, ating paksa ay may kinalaman sa pagpaparangal sa ating Diyos. At pinamagatan natin itong giving God our first. Alam nyo, maraming Kristiyano ibinibigay sa Panginoon yung leftover na lang. Mga bagay na baga sa ano the word has taken its course. I mean, katapos ng mga aming gastusin, natitira para sa Panginoon. Okay? So, we give Him the last of our time and the bottom of our wallet. But Proverbs 3:9 doesn't ask for the remainder. It demands the first. Alam nyo, itong salitang first fruit, ratio, means the beginning, the chief part, or the first in time. It is the very first thing to come out of the ground, or the paycheck. So, Proverbs 3:9-10 was written by Solomon, and it teaches the secret of a bursting life. Yung pang nag-uuma o nagpapapala. Isn't ordering, but ordering. So, we often wait until we have enough to give. Ganun tayo natin na magkaroon tayo ng marami bago tayo magbibigay. Ano po? And the principle of the verse teaches us that we give before we know if there will be enough. Because God is our source. Doon yung may halos yung pananampalataya. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi marami sa atin dito faithful tayo. I praise the Lord for you kasi kayong ginagamit ng Panginoon para to sustain the Lord's word. And always pray to the Lord na laging protektahan ng pinagpupunan ng yaman. Okay? So, is God the first thought in your life or finances, or an afterthought in your budget? Bible says, honor the Lord with the substance, and the first fruit of all thine increase. Bakit? Okay. Meron tayong ilang tipong tungkos na pag-uusapan. Una, because it is commanded of God. Verse 9a. No? The first in authority, honor the Lord. Imperative. Command. The first fruit was a law in Israel because God wanted His people to remember to rescue them from poverty. Historically, babalik tayo sa from Egypt to doon sa wilderness. Okay? Ibinigay ng Diyos, no? Specifically sa Book of Law, Leviticus and Deuteronomy, na meron silang tinatawag na Jewish ancient agricultural law and testament. It links to God and Israel, no? Honoring them that the Lord is the provider. No? At sabi ko nga, kanina may mga 7 species yan na kumukunan nila ng kanilang first fruit, tulad ng barley, wheat, ng pig, okay, grapes, pomegranate, saka isa pa yung olive grapes, pig. Okay. Ngayon, kasi nga, laging pinapaalala sila sa kanila ng Panginoon na
ang Diyos ang may-ari, patiwala natin sila. At ang pagpapala ay naroon sa pagsunod nila sa utosan ng ating Panginoon. Ano? Kasi obedience is a measure by how much we give, but when and how we give it. Kailan mo ba ibinibigay sa Panginoon first? Amen. Paano mo ito binibigay? Mayroon bang pananampalataya? Mayroon bang pagsunod? No? Mayroon bang katapatan? So, ang government tax is taken off the top. Pansinin natin mga kapatid. No? Tayo nga, yung mga sweldo natin, pinatasan na muna ng gobyerno. Tama ang Panginoon, give to Cesar, what is due to Cesar, give to God, what is due to God, diba? Out of fear, kaya natin, kasi kung hindi naman, ikakasukan ng tax evasion ng gobyerno. Right? Why do we give God the last out of convenience? Well, ang ginagawa natin yun, yung nagbibigay tayo sa ito, yung mga tira-tirahan na, I mean, yung pagod na tayo, konting panahon na lang, mga ganon, nagastos na lahat ng bagay, tira-tira para sa Diyos na lamang, mga ganon ba? Kanilang ganda yung kanta yung best, di ba? Di ba nakakaya sa Diyos yung binigay niya yung best niya para sa iyo? Binigay niya si Lord Jesus Christ. Di ba? Para ma-address yung greatest need natin, which is salvation. Tapos gaganunin natin ng Panginoon. Di ba nakakaya yung, di ba nakakalungkot na katotohanan? Di ba? Kasi ang tanong kasi, una ba ang Diyos sa buhay mo? Bakit? Kasi isa tayong mananampalataya kay Kristo, di ba? Kung naunawaan mo yung stewardship, di ba? Na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tayo patiwala lang. Nire-require sa isang katiwala ang katapatan. Mga kapatid, minsan hindi natin pansin. Ganyan tayo. Huli na. Dapat first in time ang Diyos. Priority natin natin ang Panginoon. But when we talk about giving, ito kasi ang ibang pastor nangangaral particularly sa tithing. Pero hindi, ang prinsipyo kasi nito, pangkalahatan ito, sa totoo lang. Ang gusto ng Panginoon, siya yung una sa lahat natin. Siya yung priority natin sa panahon. Pati mga quality, I mean, yung best natin bibigay natin sa hindi mga leftovers. Amen? Kasi hindi natin pansin natin, patas bibili ng mga grocery. Tapos ang napagod ka na sa trabaho mo, yung ilalaan mo yung konting oras mo sa Diyos na lang. Palagay mo kaya, naluluwalhati ang Diyos. So, stop negotiating with God's word. He said, the first is His, then the first is not yours. Huwag tayo minsan nag-ipag-negotiate tayo sa hindi, Lord, naiintindihan mo naman siguro kasi marami kami pangangailangan sa bahay. Minsan nag-ipag-negotiate tayo sa Panginoon, di ba? Mahirap ang buhay, okay, we have to work, no? Enough to sustain all our needs. Pero teka muna, tayo po ay mananampalataya kay Kristo. Kasubukan mo na ba ng Diyos? Siya ang provider mo. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng trabaho, kahit mawala ka dyan, ibigyan ka ng Diyos. He is sovereign and almighty. Isang takot tayo, di ba? Spirit of fear. Tayo nagpakontempt of the faith. Sinasabi tayo, mananampalataya kay Kristo. Pero minsan, may para tayo sa faith, tinatatawa natin ng Panginoon. God is not first in our time. God is not first in our best. I mean, remainder na lang, leftovers na lang. Ganun natin na Diyos ay ang Panginoon. Nakakahiyang katotohanan, nakakalungkot na katotohanan, pero in reality, nangyayari sa ating kalagitnaan ng kapatid. Amen? Sabi nga doon sa Ezekiel 44 verse 30, and the first of all, the first fruits shall be the priest. You shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing, the rest. Ano sa Jewish agricultural law and festival. Pero marami silang may mga tinatawag na first fruit, focus tayo sa first fruit. Ito ba yung, kasi nga 7 species yun, nabanggit ko na kanina, yung mga tulad ng barley, yung pig, o grape, o pomegranate, yung mga
mga ganyan, wet, okay? Yung kinukuha nila doon, bago ang anihan, kinukuha nila yung pinaka-hinog, pinaka-una, pinaka-the best. A portion of it would they give to a priest, no, in the temple, and then the priest would offer to God. No? In that way, nasasangkutan yung kanilang anak buhay na, kasi siyempre, agricultural lang niya, wala kasi pa naman na-invento ang pera. Sito ay acknowledgement na Diyos ang kanilang provider. I mean, bago tayo nagkaroon ng hanap buhay, di ba, pinanalangin mo sa Diyos yung bibigyan ka rin. Di ba? Sakali mong mawala yan, bibigyan ka rin ng Diyos. Amen? Hindi ka niya pagkulangin mo sa kala lang natin yun eh. Pero ito maganda, nandito yung sekreto, no? Ng pag-apaw, ng pagkakala. Hindi man tayo nangangaral dito ng prosperity gospel. Pero ito yung biblical principle behind this verse. Hindi lang ito kasi ako maraming narinig ng ganitong pangaral. Lalo limitado sa ang emphasis nandun sa tithing. Hindi, may biblical principle ito. Lahat, ang Diyos gusto niya lahat siya. Merong mentality ang Diyos na me first. Deserve nyo naman yun eh. Diba? Kasi lahat ng bagay naman galing sa Diyos. Diba? Lahat ng, yung element ng buhay, time, diba? Yung lahat ng meron tayo, strength, wisdom, kahit yung mga hanap buhay, mula sa Diyos yun eh. Diba? Kaya yung pag ibinibigay natin yung first natin, kasama ang time niyan, kasama din ang money natin dyan, ibig sabihin, sovereign ang Diyos sa buhay natin. Ganun natin siya binibigyan ng pagpapahalaga. Kasi yung honor to, weight, ibig sabihin, binibigyan mo ng bigat, ng pagpapahalaga, yun na lang ang pagbibigay mo ng pagpaparangal sa Diyos mo. Kaya expression din ng pagpaparangal eh, ng pasasalamat eh. Diba? Ang mga Israelita ganun eh. Masaya sila, may mga ano sila, yung tinatawag na festival, okay, procession nyo, papunta sa Jerusalem, kumakanta sila habang papunta rin, dala-dala yung mga nila, handog nila para sa Panginoon. Hindi dahil kailangan ng Diyos. Hindi yun, kundi yung pagsunod, yung pagkilala ng Diyos talaga nilang provider. Na ano man yung tinatangkilik nila sa buhay, maging ito man ay sabihin natin, cultural yung mga livestock nila, lahat yun comes from the Lord. Amen? So imagine yung puso ng mga Israelita, di ba, umaapaw. Di ba iba kasi yung masaya ka nagbibigay, di ba? Bagamat itong first, ito kasi in-claim ng Diyos kanya to. Lahat ng una, sabihin ko na, huwag yung laging puro tayo, lahat ng una, ayaw man yan o ano man, gusto ng Diyos una siya sa buhay natin. Bilang isang, kasi sa mga hindi mananampalataya, huli, alam niyo ba sa Japan, ang mga Hapon, hindi nila priority, ang God, una trabaho, ano pa susunod, asawa, pangalawa lang yata, huli na, pang-apat yata ang Diyos. Pero mananampalataya tayo kahit Kristo. Yung tinuturo ng banal na kasulatan, biblical principle nito, lahat ang una sa Diyos. Amen? Okay, pangalawa. Honor the Lord with the substance and the first fruit of all that increase. Bakit? Because He is the Lord. Verse 9b, the first in position. Kaya nga, first in time. Napansin natin yun. At saka ito, pansin ninyo yung pagkagamit na dito, capital L-O-R-D, Lord Jehovah. Anong ibig sabihin nun? Honor Jehovah. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang protector nila, hindi lang siya ang creator, hindi lang siya ang sustainer, siya din ang protector. Kung babalik ka sa mga nakay siya, sasawayin niya yung mga locus, yung mga salot. Kung ano mo yan sa present day life natin, sasawayin niya yung sa trabaho mo. Lahat ng makakahat kang sa trabaho mo. Kung ngayon negosyo para hindi ka malugi, sasawayin ng negosyo. Jehovah, ginamit ng context ko, nagliligtas ang Diyos, ang nagliligtas sa kahirapan. Kaya tayo nakakaranas ng kanya, ibig sabihin pala nito, hindi una
ang Diyos. Hindi natin siya ino-honor. Ang sabi doon. Pag inihuhuli mo ang Diyos, ang hindi mo siya ino-honor, hindi mo siya binibigyan ng parangal sa iyong buhay. You want to be first always. You deserve it. Bakit siya naman yung kaino? Siya yung sustainer. Siya din ang protector. Alam nyo, wala naman ano. Well, in a way, may mga self-help book na about sa prosperity. Pinakman daw si Paket Kaga para maging mayaman. In a way, pwede. Pwede rin yung skills mo, yung kaalaman mo, pero hindi. Merong mga tao masipag, pero hindi yumaman. I mean, hindi umunlad. Napangkot. Kung ano-ano nangyari sa buhay nila kasi wala silang protector. Kaya yung ginamit dito na salita, honor the Lord, Jehovah. Bakit mo siya i-honor? Kasi siya yung nag-protect ng lahat ng pinagkukunan mo ng yaman. Amen? Amen. So, to call Him Lord is to acknowledge Him as the sovereign. The first belongs to the one who is highest. So if something else comes before God in your increase, that thing has become your functional Lord. Ganun yun eh. In all your increase, sabi ng pag may dumating kang pagpapalat, ilalalim mo galing sa tukon. Dapat yung pakanya bibigay mo. Hindi yung ihuhuli mo ang Diyos. Pagkatapos ng lahat ng gastusin, saka mo ibibigay yung para sa Diyos. Same on us, mga kapatid. Alam ng Diyos yun. Ba't mo siya ihuhuli? Dapat na nakasegregate na nga ito. Para kasi matetempt kang galawin yun pag ikaw na mailangan. Right? Kasi mangyayari, gagawin mo defensive mechanism mo dyan ito, makikipag-negotiate ka sa Diyos. Hindi mo naman doon eh. Yung dami na pangangailangan. Hindi pwede ibaba ng Diyos ang kanyang standard. Yung sinabi niya sa kanyang salita, kanya-kanya yun. Hindi natin pwede. Wala tayong right para i-spend yun ang kailangan natin. That is mapping. Kunin mo yung kanya ng may kanya. Anong tawag ko doon? Hindi lang sa mga finances, kundi sa mga oras na para sa Panginoon, hindi mo ibinigay. That is loving God. You want to be first in our life. Kaya na, importante din, pag-ising natin sa umaga, Panginoon kailangan natin. Diba yung time mo, spend all sa Diyos, diba? I-devotion ka, i-pray, awit mo papuli sa Diyos, diba? Sabi dito sa ating functional Lord mo yan, kasi yan yung mga sinusunod mo sa iyong buhay. Just as the planet stay in orbit when the sun is first, our lives stay in order when God is at the center of our substance. Pansinin mo, yung mga planet, di ba? They revolve around the sun. Yung sun ang nasa sentro. Ang ibig sabihin, kapag pala, ang Diyos ang una sa aking buhay, siya yung nasa sentro, so lahat ng bagay is in order na. No? Kasi minsan, anong nangyayari sa atin, I do not know kung hindi tayo aware sa teaching na ito or deliberately ay talaga namang sinasaway natin to using the mga justification technique, no? Mga negotiation technique. Kaya nangyayari, nawawala sa order natin. Kaya kung minsan, hindi na natin, nawawala na rin tayo nawawala na rin tayo sa order, hindi na natin, ba't pa nangyayari sa amin? Ganyan. Okay, kasi hanggat hindi mo natutumbok yun eh. Hanggat hindi mo natatrack down yung pinaka-source ng problema, ulit-ulit ka lang doon. Tandaan ninyo, hindi dahil hindi natin alam, wala tayong kasalanan. Sabi ng Bible, search the Scripture. Right? Ano sabi ng batas ng tao? Ignorance of the law excuses no law. Hindi dahil hindi mo alam yung batas, accepted ka na. Kaya nga pinapaalam sa iyo ng Panginoon. Amen? So this week, physically set aside God's portion the moment you receive your income niyan o
Before the bills, before the groceries, before the debt. Kasi nahuhuli ang Panginoon. Doon ko kukunin ang tithes ko pag nahuli na, naubos na. Ikaw mag-isip. Unang pa ang Panginoon. Sabihin yung priority mo, yung mga grocery mo, yung mga So, ang Diyos mo, ano lang, the rest, the last. O, ano ba yung mga inuuna natin sa buhay natin? Pag dumating yung biyaya na galing sa Diyos, ano yung inuuna natin? Una pa siya sa ating buhay. O out of worry, muna natin bayaran natin mga utang, o ang tawag yung it's just a mismanagement of money and time. Hindi ito sa may magkukulang at pagkakamali ka. Hindi tayo natin pwede i-justify. Hindi natin tayo pwede makapag-negotiate sa Diyos. Yung kanya-kanya yun eh. Standard niya yun eh. Hindi pwedeng ibababalot yung sa standard niya sa atin. Tayong dapat mag-adjust. Amen? Kung gusto natin at pinaniniwalaan natin para maging magkaroon ng ayusan ng ating buhay, ma-clean natin yung promise, sabi ng Diyos, saksawain niya. Lahat ng mga sakit, figuratively speaking, yun yung mga kumukuha, nagnanakaw ng ating mga kalakasan, nagnanakaw ng ating mga oras, nagnanakaw ng ating mga finances. Okay, sabi nga doon sa Exodus 23, thou shalt have no other gods before me. Number 3, reason, biblical reason, bakit ba honor the Lord, Jehovah, with our substance or wealth at lahat ng bagay na dumarating sa atin. Because it is an expression of belief. Verse 9c, the first in trust. Yeah. Giving the first is the ultimate act of faith. Tama. Expression yun ng pananampalataya mo. Ano yung pananampalataya mo? Na ang Diyos ang una sa buhay ko. Bakit? Sinasabi niya sa kanyang salita, me first. Yun ang ano lang Diyos eh. Mentality niya. Ibig sabihin, deserve niya naman hindi sa dahil sa makasarili ang Diyos. No. Binigay niya na nga sa atin ang lahat eh. Ang gusto niya kasi yung pananampalataya, express mo yung pananampalataya mo. Na sinasabi mo natin. Amen. So, giving the first is the ultimate act of faith. It is trusting God for the 90% when the 10 is already gone. Faith yun eh. Binigay mo na yan yung eksaktong bahagi. Yung 90% naniniwala ka. The Lord will take care of that 90%. Amen? So giving the last requires no faith because you already know what you have. Ganun yan eh. Kasi lahat, in-spend mo na, mga debt mo, binatayag ka na ng utang mo, grocery mo, okay, o mga luho mo, o mga bill, binayaran mo ng lahat. May natitira, ito para kayo. Yun lang. Di ba nakakaya yun? Nasaan ang pananampalataya natin doon? Hindi na faith yung kasi, alam mo na kung magkano yung natira sa'yo eh. Ang pananampalataya, sumunod ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, and the rest, 90%, the Lord will take care of it. Sinabi niya naman siya ay Jehovah, protektahan niya ang kingdom mo, regardless kung saan galing yan. Ang yun eh. Kaya mo siya pinapangaral, He is our Jehovah. Nililigtas tayo sa poverty. Alam niyo, mahirap talaga tayo dito sa totoo lang. Hindi tayo kumakain ng 3 times a day. Kung sarap talaga tayo sa hirap. At yaman. Okay? So, she was told to make a small cake. Ito naalala ko yung pero. Yung sa Old Testament story ni Elijah. The prophet. Yung widow, di ba? May sakit yung anak niya, tapos yun na lang yung kakainin nila, huling meal na nila yun. Pero sabi sa kanya ng men of God, ibigay mo sa akin ang una. I mean, ako muna yung unahin mo magluto ka ng cake para sa akin. Sumunod yung widow. Alam niyo bakit sumunod? Alam niya men of God doon si Elijah. Di ba? At kasi yung widow, yung kanyang, kung ba sabi natin, saan yung oil niya, yung kanyang arena. Kuha siya ng kuha. Eh. Ang Diyos naman, lagay ng lagay. Inuubos. Anong prinsipyo? Diba yung sustenance ng Diyos? Bakit? Kasi sinunod ka, may ginawa kang pagsunod.
So, ang ugat ng pagsunod, faith, di ka susunod, walang ang pananampalataya. Saan? Doon sa salita ng Diyos. Ngayon, ang promise ng Diyos, gagawin niya. He will sustain you through and through. Hindi ko alam sino gagamitin ng Diyos. Sino? Ang Diyos, hindi lang yung balong ginamit, pati yung buwak. Pinakain si Propeta Elijah eh. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng limitahan ng Diyos sa kanyang kakayahan, kapangyarihan. Pero yung promise niya, tiyak yun, sustain ka niya. Okay? So giving the first requires a miracle. Miracle talaga. Walang complication sa miracle ng Diyos. Tayo magaling tayo sa computation, di ba? Kailangan dapat pero hindi naman masama. Pero ang pananampalataya, hindi mo pwede computing yan. Kasi hindi mo makukompute ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, if you are afraid to flop, the cure is giving the first. It shifts your trust from your bank account to your provider. Ganun yun. Isang bagay na dapat sana natin din matutunan yung magtiwala tayo sa Diyos. Hindi yung sa kung anong mayroon tayo. Minsan, hindi natin pansin ang titiwala natin na ilalagay natin sa ating sarili, sa mga resources na mayroon tayo. Hindi pa rin mararapat yun eh. Dapat yung full trust mo sa Panginoon. Kung when we talk about yung mga pangangailangan natin na usually ating pinag-aalala sa ating buhay, dapat gano'n ang maging mindset natin. Ang Diyos natin ang provider. Hindi tayo. Kung meron mga tao, mga resources na pinagkakatiwala ng sa Diyos natin, sa Diyos lang yung galing yan. Hindi yan dahil nagkataon, dahil nag-apply na ako, ganito, nagkaroon ako ng trabaho, na-promote ako. Sinabi niya sa Biblia, promotion galing din sa Diyos eh. Bakit ka pinromote ng Diyos? Una kasi, obedient ka sa Kanya eh. Promise niya na lang yun eh. Right? Sabi nga sa Romans 11:16, for if the first fruit be holy, the lamb also is holy. Number 4, biblical reason why we should honor the Lord with our substance or wealth and other income na meron. It is an expression of obedience. Verse 9b, the first in action. Sabi dito, obedience is the first response to a grateful heart. Kapag ikaw grateful, I mean, yung mga little things na appreciate mo, nagaling sa Diyos. Amen? Ay, meron pa rin tinatawag ng grateful heart. Hindi bitter heart. Hindi dahil sa mawawalan ka. Hindi yun eh. Expression na ng pasasalamat mo sa Diyos. Healthy ka, buhay at malakas. Amen? Nakakakain 3 times a day. Amen? Nabibili mo naman yung gusto mo. Nakakarating ka naman sa lugar na gusto mo puntahan. May mga maunang kaibigan kang tapat, mga tunay na kayamanan mo. Amen? We cannot say we are surrendered to God if our substance is under our own control. Ako may control dito. Pag sinasabi mo gano'n, pag ikaw may control, parang sinasabi mo sa Diyos, it's all by yourself. Kaya ka na-promote, o kaya ka, sabi natin na nagkaroon ng trabaho, o kumikita ka ng maayos na income, it's all by yourself. Delikado yan. Kasi, yan yung tinatawag na functional Lord. Baksak mo yan ni Lord of Faith. Well, bahayin kasi ng Diyos. Dahil hindi natin nakikita na tinutulungan tayo, susuluhin natin yung credit lahat. No. Handa natin, anong palataya tayo kay Kristo. I mean, naniniwala tayo na sa Diyos na hindi natin nakikita. Naniniwala din tayo sa Kanyang kakayahan na i-protect yung mga pinagmumulan ng ating kayamanan. Siya rin ang nagsusustain ng ating buhay, ng ating kalakasan. Siya nagbibigay ng karunungan sa ating mga hanap buhay. Naranasan nyo na ba sa inyong trabaho? Minsan talagang umating doon sa punto na yung bang naramdaman yung limitasyon. For example, kulang ka na sa strength, physically, kulang ka na sa karunungan, di mo na kasi nag-pray ka na, Lord, tulungan mo akong manawaan dito. Pero tinulungan ka ng Diyos. Di ba?
So, ang nangyayari pala, parang ginagawa lang natin parang Genie ng Diyos. Lord, kaya nga. Di ba ganun yung si Genie? Bigyan mo ko na ito, bigyan mo. Pero wala appreciation, wala pagsunod. Gusto ng Diyos, una siya eh. Di ba? Okay, when a runner starts a race, the first step determine your direction. Your first expenditure determine the direction of your heart. At last ang Diyos sa buhay mo. Uuna sa iyo yung mga grocery, yung mga bill mo, o kaya yung mga debt mo. Yan na. Ibig sabihin, naroon ang puso mo. Yun ang pumupunto sa yung takot mo. For God hath given us the spirit of fear, but of love and of power and of sound. Amen? Di ba ganun tayo pagka sa trabaho, di ba? Hindi natin maiwasan. Minsan, di ba? Kahit araw ng linggo, hindi tayo nakakapag. Kasi may fear tayo, may fear natin. Bakit tayo maulang trabaho? Hindi lang naman yun eh. Dahil yung pinagkukulan natin ng sustenance sa ating pamilya. Di ba? Alam niyo, ito, sabi ko hindi para by comparison. May nag-press ako minsan kay Brother Marcos. Kasi ano yun eh, minsan, inano siya eh, pinuprota siya ng boss niya. Arts, pasok ka ng Sunday. Kasi ano, kailangan ka rito eh. O ano sabi sa kanya? Oh, sabi, spiritual yan eh. O sige, diyan ka na lang. May Sunday na siya. Spiritual period, di ba? Sabi nga niya, ang faith ni Brother Art, kung ang Diyos ang nagbigay sa akin nito, huli niya man sa akin, ibigay niya pa rin ako. Hindi mo siya inalis. Spirit of fear lang eh. Punta mo na? Yan yun naman, first in time. Yun naman sinasabi doon. Ang best kasi, first in quality. First in time. It speaks of you. Contending for faith. Diba? Na-paralyze tayo sa, sa spirit of fear. May takot tayo. Yung sa kung pastor, paano pala kung di ba? Hindi ako nanganako. Ang Diyos ang nanganako. Amen? So, like it or not, no? Yan talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? So, check your heart. If giving the purse causes you pain, it reveals where your heart is truly anchored. Sabi doon sa talata, and now behold, I have brought the first fruit of the land, which thou, O Lord, hast given me. Sabi ng salita ng Diyos. Binibigay ko sa iyo una sa iyo, Panginoon. Bakit? Kasi ikaw binibigay nun. So parang ano lang ito eh, parang sa mag-ama. Yung tatay, binigyan niya ng pera yung yung kanyang anak. Kasi nga yung birthday ng tatay. Bumili ngayon yung anak ng regalo, binigay niya doon sa kanyang tatay. Yung perang ibinigay sa kanya, yung binigay ko ng regalo. Parang ganun sa Diyos eh, sabi ng salita ng Diyos. Binigay ko sa iyo yung una, na yung binigay din naman sa akin. Ibig sabihin yung pagkilala ba? No? Kaya yung pagbibigay ng una sa Diyos is pagpaparangal sa utos yun ang bigat eh, o imperative, honor the Lord, Jehovah. Yung, parang ganito, to paraphrase, parangalan mo yung Panginoon na nagpoprotekta sa iyo. Sabihin natin lahat na. Sa context kasi, mga sinabi to sa mga Hudyo, ang context talaga, ang paprotektahan yung pinagpupunan ng kanilang yaman. Okay? Sasawayin ng Diyos sa atin eh. Kaya yun ang pagkagamit ko. Okay, number 5. Biblical reason why we honor the Lord is our substance. And the first fruit of all our increase, it is the way to be well provided. Verse 10a, the first in blessing. Proverbs 3:10 is the first fruit promise. Right? When God gets the first, He takes responsibility for the rest. Yun ang garantiya. Pag inuuna mo ako, hindi kita papabayaan. Parang ganun ang gusto sabihin ng Diyos dito eh, sa mga Israelita. Right? So, bakit nangyayari minsan tila parang napapabayaan tayo? Posible ba na hindi natin inuuna ko ngayon?
O maaaring inuuna natin siya sa ibang bagay, pero sa ibang bagay, hindi huli naman natin siya. Di ganun din yun. Sumunod ka sa 10, hindi ka naman sumunod sa isa. Hindi mo masasabing obedience yun, hindi mo sinunod lahat. Diba sabi ka, nagkasala sa isa, nagkasala sa lahat. So, your barns and presses are blessed because of the first fruit. The blessing flows from the priority motives. Doon umaapaw yung pagpapala. Doon yung pangako ng Diyos. Doon dumadaan. Doon dumadaan yung medium. Doon siya pagkakala. Hindi dapat walang labis, walang kulang. Dapat carefully we should observe the biblical principle of stewardship and pagpaparangal sa Diyos. Hindi pwede paghiwalayin yan eh. Stewardship kasi siya yung may-ari. Siya tayo katiwala. Parangalan mo siya. Sad to say, maraming Kristyano din paparangal talaga sa Diyos. Hinahayaan, binibigyan natin sa Panginoon yung over natin. Yung rest, hindi yung first. Sabi ko sa inyo, isang bagay na sobrang nakakahiyang katotohanan at nakakalungkot din naman. Kasi, bakit pa natin sinasabi kahit pananampalataya kay Kristo? Sabi niya, ng Panginoon, if you love me, keep my commandment. Amen. Amen? So the first stone set determine the alignment of the entire building. If the first stone is God's, the whole house is more stable. Tingnan yung illustration sa construction, no? Doon sa cornerstone, sabihin natin, pag misalign, at simula ka, misalign yung stone doon, yung arrangement, maniwala ka hanggang sa dulo, mali na yan, misalign na yan. Likewise, ganun din, ano ha? Kapag hindi first in time, first in quality ng Diyos sa buhay natin, magkakaroon tayo ng problema. Magkakatiskalay ng buhay natin. Amen? So, mga kapatid, what's for the new wine, the unexpected blessing that comes when you stop robbing the first fruit. Alam nyo, dito na nga yung sinasabi na ano eh. May mga bagay na, may mga unexpected. Nakaramas na ba kayo ng gano'n mga kapatid? Yung unexpected blessing, biglang may dumating sa buhay mo. Eh, gano'n din eh. Di ba? Hindi mo siya hiningi, pero dumating siya. Nag-uumapaw yung pagpapala sa'yo, kabi-kabila dumadating sa'yo, para kang magnet, nihigop yung mga blessing. Nakaramas na ba kayo ng gano'n? Hindi mo inaasahan. Parang hindi pera. Diba? Ito, madalas siya tinukot ng pamilya, very basic. To bring ye all the tithes into your storehouse and prove me now your will, saith the Lord. So Jehovah din ang ginamit dito. I will not open the windows of heaven and pour out you the blessing. Okay, number 6. Biblical reason why we should honor the Lord with our substance and the first fruit of our increase, because it is the way to be generous. Verse 10b, the first impact. Ano yung unang first impact? Magiging generous. Mga kapatid, giving the first develops acts generous. Ano pala nagsisimula yung pagiging generous natin? Kapag naibigay mo yung sa Diyos, yung para sa Kanya, magandang practice, yung tinuturuan mo rin yung sarili mo maging generous. So practically speaking, ano yan eh, yung hindi pagbibigay ng first sa Diyos, lalo na yung ating mga ikapo. Ano yan eh, binubusalan mo ang magkatawa ng Diyos. Ano ba yun? Inipilay mo ang gawa ng Diyos. Ano mabigat yan? At hindi lang yan, alam niyo ba doon sa law of Jewish ancient agricultural law and festivals,
commanded in the Torah, specifically in Leviticus and Deuteronomy, it links God, with Israel, honoring them that He is their provider. Meron silang, according to their law, yung isang farmer, kapag after the harvest, merong command sa kanila na yung mga leftover, yung mga natira nilang mga ani, huwag na nilang kukunin yun. Tapos yung mga sa corner, may corner na mga tanim, huwag na nilang gagalawin. Tapos habang bumigay sila, pag may natatapon, huwag na nilang pupulutin yun. Bakit? Para yun sa mahihirap is kababayan ng Israelita at aras ng Israel. Katulad babalikan sa story of Ruth, nag-cleaning siya doon sa pugirin ni sino ba yun? Si Boaz. Diba? Yung ibig sabihin nito, ganun pagka tayo sumusunod ay nagiging generous tayo. I mean, makakatulong tayo sa ibang tao. At habang tinutulungan natin sila, tinutulungan din tayo ng Diyos. Kasi tatapatan din ng Diyos ang ating generosity. Amen? So, you cannot be truly generous with leftovers. The true generosity is planned, prioritized, and first. Pinaplano yan. Hindi yung, nakita mo, nakakawawa naman siya. Bigyan na lang natin. Hindi gano'n. Ang generosity, pinaplano yan. Halimbawa, binas na ng Panginoon. Bigay mo yung pasok na. Itabi mo na kapag ito sa pala. Pagdating ng Sunday, bibigay mo sa Lord mo. Handa na ang puso mo. Hindi mo umahog. Bibigay pa sa Lord. Pagbigay mo, hindi handa ang puso mo para doon. Hindi ka. Imbis na ekspresyon ng pagsambat, pasasalamat mo sa Diyos, wala na. Palagay yung matutuwa ang Panginoon. Kasi tinitignan rin yung puso natin para tayo nagbibigay. Bibigatan na pala tayo Diba? Amen. So, example dito, the Macedonian church gave themselves first to the Lord. And out of their deep poverty, they become the most generous givers in the New Testament. Alam niyo ba? Ang keyword, they give their first to the Lord. Kasi ang problema issue dito kasi surrender. Hindi mo nabibigay muna ang sarili mo sa Diyos. Paano may bibigay pa yung iba sa Diyos? Even yung mga alam ng packet mo, yung mga inggan mo, sa magkaling yan, mahihirapan ka na. Ayun ang prinsipyo Ayun ang logika. Pag naibigay mo na ang sarili mo sa Panginoon, hindi na po mahirap para sa iyo ang ibigay ang sa Panginoon. Amen? So, kailan nagiging mahirap? Ayun na. Pag hindi natin bilano, okay? At tayo pananampalataya, ang sarili natin, hindi natin binibigay sa Diyos, kaya po mangyayari. So plan your generosity then with a pity party to give. Make it your first priority to be a blessing. Yun. Hindi natatapos. It is the end of itself. Hindi dahil sa binigay mo. Hindi yun. Hindi doon natatapos yun. I-bless ka Lord. Hindi para i-hold mo yung mga pagpapala. Para maging channel of blessing pa sa iba. Amen. Para ikaw din naman, i-convert mo into eternal value yung mga material na bagay na pinagkakatiwanan sa iyo ng Diyos. So, balang araw, meron kang aanuhin sila. Wise ka. Kaya nga wisdom literature ng proverb. Kasi ang tulong, ang karunungan, ay naroon po sa pagpaparangal ko ng mga bagay na mayroon tayo sa buhay. At the verse, the following verse promises us na hindi tayo nagkulang. Amen. Napakasimple. Wala naman maharapin lang talaga natin katutunan. Napakasimple nga pa ng structure ng Diyos Bakit pa nagiging komplikado po? Hindi dahil mahirap yung kundi dahil po sa atin. Sabi nga ng talata doon sa Acts, and this they did, but first gave their own self to the Lord. Amen. So, giving God our purse is the biblical rhythm
of a blessed life. It acknowledges His Lordship, proves our faith, and secures our provision. Proverbs 3:9-10 is a spiritual law honoring God. With the first fruit doesn't make God richer, it makes you richer. Kaya ang ating gagawin, change your giving schedule before you pay the rent, before you buy the loan, before you eat. Give God His first. Amen? Kasi nga, mga kapatid, if you give God the first, He will handle the rest. When you put the King first, He fills your barn and overflow your life with new life. Yan po, masahin ko sa ating patawarin ko. God alone be the greatest glory. Amen. Amen.